And December 20, Wednesday, Real Talk 101, episode 28. So, malamang yung iba ngayon, may sahod. Yung iba, nag-grocery na, no? Namimili na. Nakapamigay na ba kayo ng pamasko? Ayan, kukuha na naman tayo dito ng isang baraha. Dito. Wep! Strength, and that is beer. Okay, let's see. Titignan natin yung beer. Okay. The beer symbolizes a strong source of support in times of difficulty and adversity. It may be time for you to stand for your beliefs or your truth with strength and confidence, and you are free to roam at will and follow your path, 'di ba? So, simula sa daily episode hanggang sa special, hanggang sa lahat-lahat ng episode na nagawa ko today, yung real talk, nagpapatunay at nagpapatotoo lang, no? Na hindi ibig sabihin kapag gumawa ka ng isang major decision para sa sarili mo, mahina kang tao. Hindi ibig sabihin, real talk ha, hindi ibig sabihin na mahina ka kung iiwanan mo yung sitwasyon na hindi ka na masaya. Kasi, kailangan mo lang lakasan ng loob mo. Hindi rin para sa kanila, kundi para din sa sarili mo. Kasi, ang hirap na namumuhay ka sa isang kasinungalingan, namumuhay ka sa isang pagtsatsaga, pagtitiis, at walang sawang problema sa buhay. Yung para bang ang hirap, real talk, kasi may mga ganong sitwasyon na parang hindi ka makakagalaw. Yung parang alam mo na responsibilidad mo, obligasyon mo, di ba? Pero yung nananatili sa isipan mo, sa puso mo, obligasyon mo na lang siya or obligasyon mo na lang sila, pero hindi na ganun ka yung sitwasyon mo, yung 'di ba, kasi iba yung sitwasyon na ganado ka, inspirado ka, real talk, na gawin yung isang bagay para sa kanya, no? Wala na yun. So, kung sa tingin mo naniniwala ka na yung pagharap mo sa katotohanan, yung pagtanggap mo sa katotohanan na may iba ka ng gusto, may iba ka ng gusto makasama, may ibang gusto mahal, gawin mo. No? Kailangan lang dagdagan mo yung tapang mo, yung confidence mo, para magkaroon ka ng kalayaan na gawin ang gusto mo, lalong-lalo na kung yun din yung taong magpapasaya sa'yo. Kasi kalimitan, nangyayari yan kapag halimbawa, naikasal ka. Bigla kang nakasal or naikasal ka ng bata pa or maaga. Diba? Parang hindi pa stable lahat-lahat. And then, andun na sa punto na you grow maturely. And then, na-discover mo yung ugali niya, no? Nadismaya ka sa ugali niya, real talk, nagtaka ka na ito palang taong ito na ina-admire ko noon, hindi pala ito yung taong inaasahan ko ngayon. And that's the real talk right there. Kasi hindi naman lahat ng maganda masipag. Hindi rin lahat ng maganda sa sa labas is masinop, at hindi rin lahat ng maganda is malinis sa sarili nilang pamamahay. So, minsan, may mga bagay na nadidiscover mo lang kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. And then, nagkataon siguro, real talk, kalimitan sa inyo, makakatagpo kayo ng mga tao along the way na magbibigay sa inyo ng flirting, no, real talk, magbibigay sa inyo ng gana bumalik ng trabaho, hanggang sa mapunta, kasi minsan nagkakatuluyan tapos
Ito na yung nangyayari, di ba? Real talk. Kapag natagpuan mo yung tao na yun, at nakasama mo din, at dumating yung panahon, real talk, na bumalik ka doon sa wife mo, ginalang ka nung third party. Nirespeto niya yung desisyon mo na bumalik sa family mo. And then, ikaw na nandoon ka, no, umaasa ka na magiging solid pa yung pagsasama ninyo kasi pagbibigyan mo yung wife mo No, pagbibigyan mo siya ulit, patatawarin mo siya ulit, real talk. And then, a year or two, dumaan, hindi siya nagbago. And then, sa panahon din yon na nandoon ka sa wife mo, sa sarili mo, alam mo, no, na ito yung iniwan mo, ito yung kulang sa buhay mo, ito yung gusto mo. Ngayon, kailangan mo ng buong tapang na sabihin at aminin sa wife mo or sa husband mo yung totoong sitwasyon para hindi lang ikaw real talk, pati yung asawa mo maging free na din na gawin yung gusto niya. Kasi minsan, may mga bagay ka rin na didiscover na sa panahon na wala ka, meron din siyang iba. Pero hindi lang niya inaamin kahit na booking mo na, real talk yan. Okay? So, sana nakapulutan yun ng aral ito. Na sinasabi ni Universe sa ngayon, buksan mo yung puso't isipan nyo, no, sa patas na pamamaraan. Kung naniniwala ka na may isang tao na bukod tangi na magpapasaya sa'yo, mag-i-inspire sa'yo, real talk, at magiging katuwang mo sa buhay mo, na binibigyan ka hindi lang pagmamahal, kundi pati respeto na rin, gawin mo na. You have to move forward bago pa masayang lahat. Diba? Hindi kasi lahat ng panahon, andyan din yung taong iniwanan mo. Kasi magkakaroon din siya ng space niya, magkakaroon din siya ng learning process and healing process, real talk. And then by the time na fully recovered na siya, or probably by the time na pagod na din si Universe kakaintay sa'yo, and then bibigyan siya ng proxy ni Universe. So nasa sa'yo yung pagsisisi, di ba? So yung gagawin mo, habang may panahon pa, gawin mo. Sundin mo kung saan ka masaya, sundin mo kung saan ka liligaya. Yun na yun. Kasi hindi hadlang yung kapirasong kasunduan para ipitin ka dahil lang sa obligasyon mo, dahil lang sa pagiging ang tawag nito, yung bang gusto ka lang niya hawakan sa leeg kahit alam niya na may iba ka ng mahal, dahil ayaw niyang mapunta ka sa iba, which is wrong. So, you have to open that situation and have enough strength and confidence to reveal and admit the truth, so you will be free to follow which path you prefer to go on and to continue sa buhay. So, again, this is the Real Talk episode Wednesday natin. Maraming salamat at advance Merry Christmas. Please do support my YouTube channel. And meron akong mga episode dyan, or isang episode na pinapakita ko sa inyo yung mga candles na ginagamit during sa rituals. Nakadepende kasi kung anong ritual yung gusto niyo. So if you want to have a ritual for wealth, for health, for your business, for your family and everybody, then let me know. And then kung gusto niyo pa rin magpatanggal ng barang, kulam, sumpat, gayuma, let me know din po. Mas maganda na gawin niyo na po yan ngayon bago pa matapos ang 2023 para hindi na ho ninyo ma-transfer sa 2024. Maraming salamat po.